So halimbawa, ang customer natin ay si Daryl Urbano at may in-issue siya sa ating 2307. So, ito yung transaction, gagawa natin siya ng PR. So, copy lang natin yung SOF number, then punta tayo sa PR. So, add, and then i-paste natin yung kinopy nating series para mahugot yung data. So, kung mapapansin nyo, meron tayong payment entry, depot reference, and 2307, 2306. So, dito sa 2307, 2306 natin, i-input yung mga in-issues sa atin. So, may option kung government or private, and then input natin yung percentage. So, kapag ganito na hindi nag-reflect yung amount, i-close lang natin siya para mag-refresh. Click again. And then, ayan, 2307, 2306, input natin yung percentage. Kung mapapansin nyo, nag-reflect na yung amount. Automatic na po siya. And then, hindi natin siya basta-basta masasave. Hihingian tayo ng sales invoice number, TIN number, and then yung photo upload. So, ayan, i-comply lang natin yung mga hinihinging details. Choose file, and then upload natin yung picture ng 2307. And then, save. So, dito makikita nyo na nag-reflect dito yung amount ng 2307. And then, pagpunta natin sa payment entry, mababawasan na yung balance o yung babayaran ni customer dahil meron na siyang in-issue 2307. So, punta tayo sa payment, lagay natin cash o kung ano yung binayad ni customer, yung amount ng babayaran niya. And then, upload ng proof, save. And then, kung mapapansin nyo, nag-zero balance na siya. So, yung payment received plus 2307 amount, kaya zero balance. So, punta na tayo ng SO, i-refresh lang po natin. And then, kung mapapansin nyo, zero balance na rin yung sa SO natin. So, payment total, withholding tax, ito po yung nadagdag. And then, balance.